Na-notice ko si Francis when he was 1 year and 3 months old. Nahihit niya yung lahat ng milestone nung bago siya mag 1 year old. So parang proud ako, masaya ako kasi first baby ko siya eh. Sabi ko, napapansin ko na may mga delays, may mga red flags. Napansin ko, ito na yun eh. Parang nga siyang may autism. Diba? Kahit sino namang magulang, ayaw sabihin na may autism yung anak mo. Meron na bang naging time na may naging hurtful na situation with regard to Francis? Dinadala namin siya sa indoor playground. Nilalaro niya yung isang toy. May lumapit sa kanyang batang babae. Na-push niya, nakita siya ng parent ng batang babae. And then sumigaw yung mother. Kaninang anak to? Kanina ko pa yan napapansin parang sinto-sinto. Naguhulat ng pangarap ko sa anak ko, naguhulat ng mga gusto ko sanang ma-achieve niya sa buhay. Tinignan ko yung anak ko habang natutulog siya. Sabi ko, alam mo nak, ang swerte mo. Kasi ako yung nanay mo eh. Hindi kita hayaan na yung disability mo na magpapawik sa atin. Tutulungan kita. Hi, Nanay Dek. Hello po. Hi, Philip. Gandang araw po. Hi, Francis. Hello po. Say hi, Francis. Say hi. Yeah. I'm Dexy Florendo. I am a dedicated housewife and a full-time mom also sa aking dalawang kids. My eldest, Francis, he is now 7 years old and he was diagnosed as autism spectrum disorder level 2. Hindi talaga madali yung pinagdadaanan ng mga tulad naming awesome parents. My name is Philip Florendo. I work as an engineer. So, yun nga, ako nagsusupport sa kanila since we decided na maging housewife na lang si Mrs. Anong pagkakaintindi niyo sa autism before that? And then, ano yung mga nakita niyong signs na baka kailangan niyo magpatingin? Sino nag-advise sa inyo na magpatingin? Yung mga ganong detalye. Na-notice ko si Francis when he was 1 year and 3 months old. Nahihit niya yung lahat ng milestone nung bago siya mag 1 year old. So parang proud ako, masaya ako kasi first baby ko siya eh. May background po kasi ako. I graduated Bachelor of Science in Psychology. Sabi ko, napapansin ko na may mga delays, may mga red flags. Sabi ko, napansin ko, ito na yun eh. Parang nga siyang may autism. And then, na-diagnose mo na siya as global developmental delay. Agad-agad, pumunta na po ako sa speech pathologist sa area namin. May high hopes pa ako na sa speech lang to. Okay pa to, hindi siya ganito. Ayoko kasi marinig yan eh, di ba? Kahit sino namang magulang, ayaw sabihin na may autism yung anak mo. Dumating na yung pandemic, doon kami nagka-problem. Wala na siyang therapy. Unti-unti ko nang nakikita yung other signs. Hand flapping, side glancing, alignment of toys, and then tiptoeing. Hindi na siya nakaka-respond pag tinatawag na yung pangalan niya. Sabi ko, kailangan kumingi ng tulong sa kahit papanong paraan. Nung tinetherapy na po yung anak ko, nawala yung sobrang likot niya. Kahit pa paano nakatulong yung therapy na yun sa kanya. Pero nandun pa rin po ako sa stage ng in denial. Gusto ko siyang i-enroll kasi he's turning 5 years old. Nandun na rin po yung pressure na, dapat ganitong age, nag-aaral na, kinder na, preschool na, ganun. Pinilit ko pa rin sarili ko na dalhin siya sa isang Montessori school. Tinignan ko na, pwede to sa anak ko, ganun. Na-fail ako doon. Doon ako natauhan. Pinaupo nila yung anak ko. Kinakausap nila, binigyan nila ng pen and paper. Tumayo yung anak ko, inagis niya yung pen and paper. Nagtatatakbo siya sa hallway. Nakikita ko yung mga nag-a-assess na teachers gumaganon. Mami, tatry namin ipasok sa room. Tingnan natin kung makaget along siya with other children, ganyan. Pinasok po siya. Pinagaggalaw niya lang yung mga gamit ng mga bata, chine-check niya lang yung mga bata, ganun lang. So doon na po ako natauhan. Kailangan ko na pong mag-consult ng developmental pediatrician. Doon na talaga nalaman ko na meron na siyang ASD. Naguhulat ng pangarap ko sa anak ko, naguhulat ng mga gusto ko sanang ma-achieve niya sa buhay. Tinignan ko yung anak ko habang natutulog siya. Sabi ko, alam mo nak, ang swerte mo. Kasi ako yung nanay mo eh. Hindi kita hayaan na yung disability mo na
magpapawik sa atin. Tutulungan kita na makaayon sa mundong ito at tutulungan ko rin ang lahat ng hindi nakakaintindi na intindihin ka, suportahan ka at isali ka sa mundong meron tayo, sa magulong mundong meron tayo. Yung gabing yon na hindi ako nakatulog, pinagdasal ko sa Diyos. At sabi ko, magbabago ako ng pananaw sa buhay. I think this is my mission. I think this is my purpose. Sa awa naman po ng Diyos ay nakaka-cope up siya ngayon. It helps me a lot na mag-build din ng advocacy about autism awareness kasi alam ko na yung pinagdadaanan ko ngayon ay pinagdadaanan din ng ibang mga magulang. Huwag natin silang itago. Ipagmalaki natin sila kasi hindi man sila nakakapagsalita. Sasabihin nila sa inyo kung gaano sila ka-proud na tinulungan nyo sila every step of the way. Ano yung pagkakaintindi mo sa autism before na-diagnose si Francis? Batang 90s, usually pag sinabing autistic, may sariling mundo. Yan naman ang pinaka-basic na pagkakaintindi ko sa autism or autistic child. Before pa ni Francis ma-identify ng deathbed, ganun din ba yung level of awareness mo about autism? Hindi pa nagsisig in. Parang nag-aral lang ako, ganito mental condition, disability, whatever. Nung eto na, naghahalo yung pinag-aralan ko sa kultura na meron tayo sa pamilyang Pilipino na kulang lang yan na ilabas mo, spoiled lang yan, baka dahil kakapanood ng TV or kakagadget, ganyan. Mas inintindi ko na lang na kailangan ko siya tulungan in medical term, parang ganon. Pinaka-challenging about this whole journey from the time that you found out na, okay, we will be living with autism. Yung social struggles ba, na every time you go outside with other peers, with other people, alam mo na agad siyang titingnan. Pwede siyang ma-judge, pwede siyang ma-bully. Parang sabi ko dati, nagpaplano ako pagka panganak ko sa baby ko. Babalik ako ng corporate world. Pero dahil sa nakita ko sa anak ko, I have to give up. Tapos kailangan namin pag-usapan eh. Kasi, ang magiging connection diyan is yung financial status nyo. Hindi lang yan, nalaman mo yung kondisyon, kundi anong ibibigay mo, anong kaya nating ibigay. Hindi lang financially, but yung support para tuloy-tuloy yung maging posibleng progress ng bata. At doon nakita namin yung milestone niya. Kaya okay lang sa amin kung ganong ka-drastic yung changes na nangyari. May mga times na hindi mo talaga in-expect. There are things that you really cannot control if you are an awesome parent. And that's okay. Meron na bang naging time na may naging hurtful na situation with regard to Francis? Dinadala namin siya sa indoor playground. Isa lang yung halos nilalaro nila. Isa lang yung gusto nilang laruin. So, nilalaro niya yung isang toy. May lumapit sa kanyang batang babae na medyo mas bata sa kanya. Inagaw yung toy niya. Siyempre, ang initial reaction niya, kinuha niya, tapos parang pinush niya, na gusto niya sabihin na, wag to, kasi hindi naman siya nagsasalita talaga ng ganun. Na-push niya, nakita siya ng parent ng batang babae. And then sumigaw yung mother, kaninang anak to? Tapos bakit niya sasaktan yung anak ko? So lumapit ako, I'm sorry po, ganyan naman ako. Tapos sabi niya, kanina ko pa yan napapansin parang sinto-sinto. Yun, masakit yun. Ang ginawa ko sa anak ko is, kinuha ko na lang siya at nagsorry ako. Sandali, babalik ako. Binalikan ko siya, tapos sinabi ko, sorry. Meron siyang ASD, may condition siya. Huwag yun namang sabing sinto-sinto yung anak ko. That's the reason why sinishare ko itong advocacy kasi yung awareness ba? Iba kasi yung be kind. Yung be kind, mahirap kunin sa lahat ng tao eh. Pwedeng hindi sila kind dahil because of their past traumas or experiences in life. Hindi mo mahihingi basta-basta yun. In little things, sinabi ko lang na meron siyang ganito, sana po maintindihan nyo. Meron siyang sensory problem, isa lang po ang gusto niyang laruan. And that moment, sinabi niya, okay, sana mami, sumama naman siya lagi. So parang nagbago din yung sinabi niya. Hindi ko siya inaway, but in-educate ko siya. Nagbago na rin yung perspective niya sa buhay, sa pagtingin niya dun sa anak ko. So yan yung nabanggit mo kanina na you are advocating not just for your son, pero sinabi mo na you really want to create awareness talaga in others. But it's so easy to be reactive, mas lalo kung
nasaktan yung anak mo, but I think yun yung important in the community to understand na mas malaki yung maitutulong natin kapag kalma lang din tayo. Hindi naman tayo yung totoong kawawa. Sila dahil hindi nila alam, di ba? If you were to make a broad statement for awareness, anong gusto nyong i-broadcast about autism? Inclusion and acceptance matters. Don't fix the person, the individual. First, understand the situation, what's going on, and then allow him or anyone na i-express kung ano yung nagaganap. Parang nagja-judge na agad. Pagtingin agad, ito na siya. Huwag mo siya isali. Ay, magulo siya. Huwag mo siyang ano. Pwede naman na, magulo siya, pwede kayo sa dancing. Di siya makapagsalita, maglaro na lang kayo ng clay. Huwag yung, di siya makapagsalita, huwag na kayong kumanta. Parang ganun. Parang, baka merong ibang ways to understand that individual. Tapos, pag sumali siya, makaka-cope up naman siya. Makakatulong ka rin sa kanya, makakatulong siya para sa'yo na mamulat din yung mind mo na, ay, ito pala yung gusto niya. Doon din sa person with autism, ma-understand niya na merong yumayakap sa akin. Anong pinaka-favorite nyo ngayong thing about Francis? Tunto ako sa kanya pag very organized talaga siya sa bahay. Tapos, ginagaya niya kami as a role model. So, ibig sabihin, hindi siya sensitive. Hindi siya yung ganun ka naive sa lahat ng bagay. Pagkatapos kumain, dadalhin niya yung pagkain dun sa sink. Tapos ngayon, natutuwa ako kasi lagi niya sinasabi every time nakahain na yung pagkain, kain na. Which is, sinasabi ko yun sabi ko. So, ibig sabihin, yun yung nagbibigay ng hope sa amin na tuloy-tuloy lang. And then yung pagkahilig niya talaga sa music. Parang, nagmana ka sa akin Dahil nakita ko yung interest niya sa music. Tinatry ko lang siyang i-enroll na mag-piano or mag-keyboards. Pero without any pressure at all. Masaya kami sa bawat milestone and progress na meron siya ngayon. Hindi pa siya tinuturuan nung pagbasa ng notes, pero maano siya sa yung sa tune. Oo, yung tono na hinahanap niya talaga. Tapos makalabit niya ng konti yung katabing key. Ayaw niya, gusto niya perfect tone talaga yung makuha niya. Perfect pitch. Perfect pitch. Ano nga ba yung parang hopes and dreams nyo ngayon kay Francis? Number one po talaga is yung communication development. He's able to express himself. He's able to tell what he really wants, what he really needs. Yan po talaga yung important. And then po, syempre, yung independence and yung life skills, yan po talaga importante para kaya niya nang tumayo niya sa sarili niyang paa. Kung bibigyan kayo ng choice to turn back time, would you still choose to be an awesome parent? Tingin ko, yes pa rin. Parang ito yung binigay sa atin ni God na na ibig sabihin kaya mong gawin. No? Binigay sa ito. Pinili kita para alagaan itong klaseng ganitong bata. So, I think kaming dalawa, pinili talaga na mag-alaga ng ganito. So, yes. Opo. Kung reset button, as in reset, 0. Yes, I will still choose to be his mom. Wala naman siyang kasalanan sa mundong ito at he is very innocent. Deserves niya ang mundong ito na maging masaya. Deserve niya na maging, na mahalin siya. Deserve niyang ma-recognize. Deserve niyang ma-appreciate. So, nakagawa ko ng song for him and dinidedicate ko yon sa lahat ng mga parents, sa lahat po ng magulang na may matinding struggle sa kanilang minamahal sa buhay, mga anak. At siguro hindi lang din sa may struggle, sa mga nanay, mga tatay, pamilya, sa mga mahal nila sa buhay. And yun, na-inspire ako sa kanya kasi he's turning 7. Gift ko yun para sa kanya. Ang gabi ay malamig at ikaw ay nahihimig. Dalangin ko ay ang iyong ngiti. Ikaw ang aking biyaya sa tuwing umaga. Lahat ng hamon ay aking haharapin. Ang iyong mga lambing, pagod ko'y napapawi. Aking tanging iling, ikaw ay lagi kong makapili.
Ikaw ang aking pag-asa, ako ay pinagpala. Lahat ng ito ay aking kakayanin. Sa'yo umiikot ang aking mundo, ikaw ang kulay sa buhay ko. Talagang magkasama, ikaw at ako, sasamahan ka hanggang sa dulo. Ikaw ang luha at saya, ikaw ang aking hiling. Ikaw ang lakas at aking tapang, ikaw ang aking hangin. Hawakan mong mahigpit ang aking mga kamay. Ilipat tayo at aabutin ang iyong pangarap. Wag na wag kang bibitaw, kakayanin natin to lahat-lahat. Basta tayo'y magkasama at may gabay niya. Basta tayo'y magkasama at may gabay niya. Sa'yo umiikot ang aking mundo, ikaw ang kulay sa buhay ko. Tinadang magkasama, ikaw at ako, sasamahan ka hanggang sa dulo. Ikaw ang luha at saya, ikaw ang aking hiling. Ikaw ang lakas sa aking tapang, ikaw ang aking hangin. Hawakan mong mahigpit ang aking mga kamay. Ilipat tayo at aabutin ang iyong pangarap. Wag na wag kang bitaw, kakayanin natin to lahat-lahat. Basta tayo'y magkasama at may gabay niya. Basta tayo'y magkasama at may gabay niya. Hawakan mong mahigpit ang aking mga kamay. Lilipat tayo at aabutin ang iyong pangarap. Wag na wag kang bibitaw, kakayanin natin to lahat-lahat. Basta tayo'y magkasama at may gabay niya. Basta tayo'y magkasama at may gabay niya. Basta tayo'y magkasama. Basta tayo'y magkasama at may gabay niya. This video is sponsored by Milo Speech Buddy.